Isang mapagpalang umaga po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin lahat ang pagpapalaan Diyos Ama sa pangalan ni Yesu Kristo, ang buntong anak ng Diyos sa mananabusan sa libutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang pinamagatan kong These Are the Days, My Friend. Ito in the series. Number 3 sa generation, 23 sa generation si Joseph and Levi, mga anak ni Jacob. From year 1 to 2,163 years. Ito yung topic ngayon. 2,163 years. 14 years ang lumipas mula ng the last topic na 2,149 at 15 years mula ng kamatayan ni Father Shem. Dahil sa 2,148 namatay si Father Shem, si 424 naman si Eber, 99 si Isaac at 39 si Jacob. Kung kaya ito 1 year lang ang nadagdag, kaya sa 14 years nagiging 15 years dito kung dito mag-umpisa sa kamatayan ni Father Shem. Kaya sa buong taon nung bumaha sa daigdig, mayroon ng kabuuang 507 years na lumipas dahil sa the rest of this Father Noah ay 350 at 142 doon kay Father Shem. From kamatayan ni Father Noah hanggang kay Father Shem is 142 at is 492 plus 1 year dito, after plus 1 year is 493 plus 14 years. 493 plus 14 years is 507 years mula nang bumaha sa daigdig. Ito naman ang edad ni Eber ay 439 at namatay si Eber sa edad na 464. Medyo matagal pa nga mamatay siya. Ang edad naman ni Isaac ay 114, si Jacob ay 54. Ito ang mga edad nila hanggang sa dito isinilang si Joseph. Ito sa taong 2,163. At ang previous topic ay ang 2,149 years. Ito yung mga 425 si Eber, 100 si Isaac at 40 si Jacob. Ang topic na ito ay medyo mahaba ito dahil sa ang mga given, hindi siya literally given talaga na babasahin mo na lang. Ito ay kailangan mong basahin ang from Genesis chapter 26 hanggang sa Genesis chapter 47 verse 28 ng kamatayan ni Jacob. Mahaba po ang babasahin dito, kung kaya isummarize ko na lang dito. Noong sa Genesis chapter 26 verse 34, si Esau ay 40 years old nang nakapagpangasawa ng dalawang Kananiya. At ito'y nagpahirap kay Rebecca na mga anak na ina ni na Esau at Jacob. Kung kaya kinausap ni Rebecca si Isaac na si Jacob ay papuntahin ng Mesopotamia upang doon makapaghanap ng kanilang pag-asawa sa mga kamag-anak nila, sa mga anak ni Laban, mga apo ni Bethuel sa Mesopotamia. Nang ito'y malaman ni Esau, si Esau ay pumunta sa kanyang tiyo Ismael, anak din ni Abraham, kapatid ni Isaac sa ama, at kinuhang asawa si Mahalat na anak ni Ismael. Itong si Mahalat ay kapatid ni Bayot, mga anak ni Ismael pareho. So tatlo na naging asawa ni Esau. At si Jacob ay wala pa, pupunta siya ng Mesopotamia. Dumating siya sa Mesopotamia, Genesis chapter 29 verse 20. Nakita niya si Raquel na anak ni Laban, Raquel at si Leah, ngunit nagustuhan niya si Raquel. At nang sabihin niya kay Laban na gusto niya mapangasawa si Raquel. Ang sabi ni Laban na gusto ko nga ikaw mapangasawa ni Raquel kaysa sa iba, kung maglingkod ka ng 7 taon para sa kanya. So sa madalit sabi, naglingkod si Jacob ng 7 taon para kay Raquel at 7 taon para kay Landang. At dumating ito kaagad, dumating ang kanilang kasal. So nang dumating ang kanilang kasal, nagpahanda si Laban ng malaki, at sa gabing iyon ay ibinigay ni Laban ay si Leah na panganay. Hindi alam ni Jacob kung sino ang kasiping, kung kaya pagdating ng umaga, ibinigay niya si Leah bilang asawa. At ang alipin ni Laban na si Silpha para maging alipin ni Leah. Ngunit nagalit si Jacob dahil hindi yun ang usapan nila. Kinumpronta ni Jacob si Laban, at ito'y ang sabi niya na bakit ganon ang ginawa mo, si Raquel ang napagkasunduan natin. Ang sabi ni Laban, hindi uso dito sa kaugalian namin na ang panganay ay maunahan pa sa bunso. Kung kaya
si Leah ang ibinigay ko. At kung maglingkod ka pa ng 7 taon, ibibigay ko si Raquel. Umayag uli si Jacob, o kaya naglingkod siya ng 7 taon pa. At pinalipas lang na 1 linggo, ibinigay din si Raquel sa kanya, pati ang alipin ni Laban na si Bella. O kaya dalawa na ang asawa ni Jacob. At may dalawa pang alipin na asawa na rin. O kaya sa 7 years, nagkaanak na si Jacob dito sa 7 years, sa Genesis chapter 29, verse 32. Nagkaanak agad si Jacob ng isang lalaki kay Leah, si Ruben. Sinundan ni Simeon, si Ruben. Sinundan ni Simeon, si Levi, at saka ni Judah. O kaya, hindi pa nagkaanak si Raquel, o kaya ang kanyang aliping si Bella ay ibinigay niya kay Jacob para maging asawa din pag magkaanak ito para sa kanya. Nagkaanak naman ito si Dan at si Naphtali. At nang hindi na nagkaanak si Leah, pagkatapos kay Judah, binigay naman ito ang kanyang aliping si Silpha at nagkaanak kay Jacob bilang asawa din. At nagkaanak naman ito kay Jacob si Gad, ang kanyang anak, at saka si Aser. At pagkapanganak kay Aser, ay nagkaanak ng muli si Leah, si Isakar, Zebulun at Dina, isang babae. At sa kauli-hulihan ay nagkaanak din si Raquel ng isang lalaki, si Jose, sa Genesis chapter 30 verse 23 na naipanganak si Jose dito. At saka sa verse 25, ang sabi dito, nagpaalam na si Jacob kay Laban na gusto niyang umuwi ng Mesopotamia. Ang ibig lang sabihin, nagpaalam siya kay Laban, ang 7 taon ay natapos na niya sa paglilingkod sa 2 asawa. 14 years na siya naglingkod, ngunit hindi pumayag si Laban dahil ang sabi niya, pinagpala ako ng Diyos sa pamagitan mo. O kaya, magsabi ka lang kung magkano ibayad sa iyo at babayaran kita. At ang sabi ni Jacob, hindi ako nagpapabayad sa iyo, gawa tayo ng kasunduan na ang mga kawan, ang mga tagpi, ang mga bisirong kambing, yun na lang ang akin at saka mga tupang itim at ang lahat na naiba ay sa iyo na. Pumayag si Laban dito, ngunit sa araw na iyon, na kanilang kasunduan, ang mga tupang itim at mga tagpiang kambing ay pinaghiwalay na ni Laban sa kanyang mga anak, pinalagaan ng mga anak at lumayo sila ng pagkalayo-layo. Okay, ito ang story ni Jacob. Si Jacob ay inabot pa ng 6 years na paglilingkod sa kay Laban para sa mga kawan, bukod sa 14 years para sa 2 asawa. Kung kaya sa 20 years, ang bilang dito ay 40 years si Jacob nung dumating sa Mesopotamia. Nagkasundo sila na mapangasawa niya si Raquel. 40 years old siya noon. At after 7 years sa paglingkod niya, naibigay naman si Leah, nagkaanak si Jacob kay Leah, si Ruben, Simeon, Levi, at Judah. Sa Genesis chapter 29 verse 32 to 35, ito yung mga anak niya. At sa Genesis chapter 30 verse 6 to dito 6, 7, 11, 12 na ipanganak din si Dan, si Naphtali kay Bella na alipin ni Raquel, si Gad at Aser na alipin ni Silpha, at si Isakar, Zebulun at Dina kay Leah uli, at sa huli ay naipanganak na si Jose. Sa 7 taon, dahil 47 siya nag-asawa. So, sa 40 years old siyang dumating sa Mesopotamia. After 7 years, sa kanyang paglilingkod sa 47 nagkaanak na siya ng isa. 47, 48, 49, 50. Sa 4 na anak, may 50 na siya. Ngunit sa 7 taon, from 47, ang ibig sabihin dito sa naipanganak ni Jose ay 12 na ang anak ni Jacob for 7 years. O kaya mula 40 hanggang sa
54 dahil nagpaalam na naipanganak na si Jose. Ang sabi doon noong may panganak ni si Jose ay nagpaalam na si Jacob kay Laban. Kung ibig sabihin na tapos na ang dalawang tigpipitong taon. So, from 40 to 47, 7 years. From 47 to 54, 14 years. Dito matapos ang dalawang tigpipitong taon. Sa 54 si Jacob, na ipanganak si Jose. Ngunit ang anak ni Jacob dito ay 12. Sa 7 years, 12 ang anak ni Jacob. Kung kaya sa ginawa, dahil 4 naging asawa niya, 2 si Leah, si Bella, si Silpa, at saka si Raquel. Ang 4 dito ay merong nagkapariho ang taon. Kung kaya ito ang nagawa dito para pagdating dito sa huling 2 si Dina, ang babaeng anak ni Jacob, at saka si Jose, ang anak ni Raquel, ni Jacob kay Raquel, ay wala siyang kasama para eksakto lang sa 54 na ipanganak na si Jose. Kung kaya ito, meron itong mga input na ito. At sa topic dito na ako sa topic na si Joseph ay pinanganak sa taong 2,163 years mula ng paglikha. Si Ibernon ay 439, 114 si Isaac, si Jacob ay 54, 7. Okay, ito na yung chart of generation table na dito nung ipinanganak si Joseph, 1 si Dina, 2 naman si Zebulon, 3 si Isakar, 2 din si Asher dahil may mga nagkapareho dito ng taon. Si Gad ay 3, 4 din si Naphtali, si Dan ay 5, si Judah ay 4, si Levi is 5, 6 naman si Simeon, 7 si Ruben. Kung kaya ito yun, 54 si Jacob, 7 si Ruben, 6 si Simeon, 5 si Levi, 4 si Judah. Ito na yung mga edad nila. Kung kaya ito na sila ang mga edad nila sa taon ng 2,163 years. Kung paano ito nakuha, ito na yung chart of generation table kung paano nakuha. Ngunit ituturo ko dito kung paano gumawa ng may chart of generation table, paano ito nabuo, para maintindihan kung sa katanungan din na mabibilang ba ang mga araw mula ng paglikha hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito ang unang ginagawa dito ay ang gagawa ng scale chart, vacant start spaces from 1 to 15 spaces ang horizontal at 10 to 15 spaces ang vertical. Yung step 1 sa paggawa ng may chart of generation table. Ang step 2 ay ang generation line tracer. Ito yung ginawa ko. Tinawag ko itong generation line tracer dahil nagtitrace ito ng mga generation sa mga edad ng mga generation by generation. Step 2. Step 3 ay ang fill in the age of someone when other one was born. Dahil ito yung third phase of generation. Ang first phase from Father Adam to Father Noah. Second phase from Father Shem to Abraham. At ang third phase, ito na yon ay hanggang mula kay Abraham hanggang naman dito sa 12 tribe of Israel, anak ni Jacob. Ito hanggang sa pag-alis nila sa Egypto. Ito yung topic na ito. Kung kaya, ito yung third phase of generation, the age of someone plus the age of someone when other one was born. Ito yung mga formulas na gagamitin. The age of someone plus the age of someone when other one was born equals the age of someone we are looking to. Ang formula minus the age of someone minus the age of someone when other one was born equals the age of someone we are looking to. Kung dalawang formula lang, kung kaya mabubuo na itong lahat, mapipill out itong lahat at makikita ng kanilang mga edad. At mayroon ng mabibilang sa magitan ng mga formulas at sa itong may chart of generation table. O kaya dito sa 47 na ipanganak si Ruben, si Simeon 48. Kung kaya 1 year na lang ang gap nila dito dahil sa 7 years ang interval ng from 40 to 47, 40 ni Jacob to 47, nag-umpisa ng mga magkaanak si Jacob. From 47 to 54, 7 years, 12 ang anak ni Jacob kasama si Dina.
at si Benjamin ay hindi pa naipanganak sa mga time na ito. Okay, ito na ang topic na nung pinanganak si Joseph, dito na ako sa topic na ito at ang mga formulas na the age of someone plus the age of someone. Ito si Joseph ay pinanganak, plus sign. Ito yung mga plus sign, ito yung the other one was born. One naman si Dina noon, at saka ito na ang kung paano mapipill out ito. Nung si Dina ay 1, si Joseph ay pinanganak, at sa si Zebulon ay 1, si Dina ay pinanganak. The age of someone plus the age of someone when other one was born equals the age of someone you are looking to. Ganito lang ng ganito. 1 plus 1 equals 2, 2 plus 1 equals 3, 3 plus 1 is, ano ba? 3 plus 1, 3 plus 1 equals 4. 4 plus 1 equals 5. Kaya ito na yung mga edad nila. Meron kasing pareho ang ano dito, kaya isa lang din ang kwintada niyan kung kaya makukuha yan ang mga edad nila. Ito yung mga edad nila sa taong 2163 na 54 si Jacob, na 140 naman si Isaac, at 439 si 439 si Eber sa taong 2163. Kung kaya dito na muna ako titigil, at ang kabuuang chart of generation table, ito ipapakita ko muna ang kabuuang chart of generation table mula pa sa umpisa hanggang sa pag-alis ng bayang Israel sa bansang Ehipto at ang mga taon ng mga nila Joseph at Levi. Dito na magbilang itong third phase of generation. O kaya tatapusin ko na muna ang topic na ito at pinamamanhin ko pong basahin ang mga banal na kasulatan sa Malakay chapter 3 verse 8 to 12. Tumutukoy ito sa sa Juan chapter 14 verses 1 to 13. Ito matalakay sa Ama, Anak ay isa. Sa Juan chapter 16 verses 13 to 15, ito tumutukoy sa Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay isa. At sa Gawa chapter 9 verse 5, ito ay tumutukoy sa Espiritu Santo at nagpakilala ito na siya si Jesus, ang Kristo na inuusig ni San Pablo Apostol. Si San Pablo Apostol ay tagausig pa ng Iglesia ng Diyos. At sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang nakusulat dito ay sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang magmamahala sa atin. Siya ang kaanghangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, the God Almighty. Ang batang isisilang ay hinulaan ni Isaias na siya ang magiging kaanghangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Siya ito at walang hanggang Ama, the Eternal Father. Ito ang batang isilang ng prinsipe ng kapayapaan. Ito ang hula ni Isaias dito sa chapter 9 verse 6 of propesya ni Isaias sa batang isilang. At saka sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at tatawagin ito ni Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay ang Diyos ay mananahan na kasama ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay bumaba sa sanlibutan, nag-undergo sa kanyang creation upang makasama sa tao na kanyang nilikha, upang maging tao, magkaroon ng laman at dugo. Ang laman at dugo na ito ay nabuo na si Jesus Christ. Ito magiging tirahan ng kanyang espiritu. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsusugo ng mga propeta. Ang kanyang mga salita ay pinahayag sa mga propeta upang ihatid sa mga tao, ihatid sa kanyang mga anak ng tao. Ngunit sa panahon ni Jesus Christ, siya ang katuparan ng lahat ng propesiya na ang Espiritu, ang Ama mismo, ay mananahan sa anak. Naging anak dahil sa laman at dugo ng Diyos. Naging tirahan ng kanyang Espiritu. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ako gumagawa ng sarili ko. Ang Ama ang gumagawa para sa akin at siya ang nagsasalita para sa akin. At
ang sabi pa niya, wala raw makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Sumanyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Amen at amen.